Glory to God. Ayan po. Sige po. Ayan. Praise God. Hallelujah. So, ayun. Yan. Good morning po sa ating lahat. Amen. Good morning. Yan. Sa mapagpalang umaga po. Ayan. Last Sunday, tinapik po natin ang dominion. Napinitch po ni Pastor Reden. Ang topic niya po ay Take Dominion Over 2024 is our great mandate. Amen. Yan. Napakabuti ng Lord, no? Sa loob ng isang taon na panibagong taon na naman ang dumating, at alam ko marami sa atin ang patuloy na lumalaban, no, at patuloy na nagiging malakas at matalino sa pagsapit ng 2024. Now, in this morning po ay pag-uusapan natin kung paano nga ba tayo, no, mas magiging malakas pa, mas magiging matalino, paano magiging matagumpay yung ating 2024. Remember, this is the first Sunday, tama po, first Sunday ng January 2024. This is the first Sunday, no? At napakahalaga po na sa unang buwan at unang linggo ng taong ito ay meron tayong baon-baon, no, na dadalhin natin hanggang dumating, no, ang susunod pang taon. Pero ayun, no, and this morning, yan. Good morning po. Welcome po sa GEM, God Ecclesia of Messiah Life Fellowship. Yan. Yan. Good morning po ulit. No. Before we start, meron lang po akong mga onting katanungan. Mga ano lang po ito, no? Tatlong po. No, yan. Number 1, do you want to be a successful? Amen. Sino bang ayaw maging successful? Lalo na itong pagpasok ng taong ito ng 2024. No. Do you want to be successful, and do you want to be fruitful? Diba? Last Sunday, tinakil about fruitfulness. Ano? Paano ba dapat tayo mamunga? O ano ba yung bunga na dapat na meron tayo? And third one is, do you want to be victorious? Amen. Marami sa atin nagiging successful pero hindi nagiging fruitful. Marami sa atin, no, fruitful pero hirap, no, na magkaroon ng victory sa buhay. But ang kagandahan dito, itong tatlong to, kapag ito ang ginusto mo at gusto mong mangyari habang nabubuhay ka until hindi pa dumadating ang Lord. Amen. Napakahalaga po nito. Ito po yung dapat nating baunin sa pagpasok ng buwan ng January 2024. Amen po. And, yun po, no. Dadako na po tayo sa ating pong topic. Paano ba tayo magiging successful? Paano tayo magiging fruitful? Paano tayo magiging victorious? And this is the secret. Title pa lang. Abide in Christ. Amen. Di ba? Kasi kung hindi ka mananatili, no, sa Panginoon, lahat ng bagay na gagawin mo ay mawawalan ng kabuluhan. Lahat ng pagpapagod mo sa mundong ito ay mawawalan ng saysay. Amen po. But, yun. Ang ganda ng title, Abide in Christ. Amen. Abide in Christ. Yan po yung title natin this morning. And, praise God. No. Dako po tayo, bakit abide in Christ? No, sa umagang ito. Sa lahat ng bagay na gagawin mo, sa lahat ng bagay na uumpisahan mo, sa lahat ng bagay na paplanuhin mo, lahat ng gagawin mo at iisipin mo, dapat lagi kang nakatuon at nakapokus ang isip mo, ang buhay mo, ang puso mo sa Panginoon. Kasi anumang bagay na hindi mo sinasali ang Panginoon, sa anumang lakbayin mo, magkakaroon ka pa rin ng mga bagay na tinatawag na kung saan ay yung failures na mangyayari sa buhay mo and mistakes. Now, although normal yan, di ba? But iba kasi ang feeling kapag ang Diyos ang sumasama sa iyo. Amen po. Iba kasi ang nangyayari sa buhay natin kapag ang Diyos ang kasama mo sa lahat ng bagay. At naniniwala ako, magiging perfect ang lahat. Ayan yan. Dako po tayo, ayan.
Sa umagang ito, John chapter 15, verse 1 to 5 lang po yung pag-uusapan natin. Actually, ang John chapter 15, verse 1 to 17 po iyan. Pero kinuha ko lang po ay yung 1 to 5. And gusto ko pong pagdiinan yung bawat verses na meron po tayo na babasahin this morning. At I pray online and on-site na ang salitang ito ay tumatak po sa atin. At ang salitang ito ang maging baon-baon natin simula sa unang linggo ng January 2024. Verse 1, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Si Jesus po ang nagsasalita dito. At kinakausap po ni Jesus to those people who believe in Him. To those people na dinidisciple ni Jesus. Take note po, si Jesus po ang nagsasalita sa verse na ito. Verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes that it may bear more fruit. Yan. And next, sabi niya, already you are clean because of the word that I have spoken to you. Verse 4, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Last verse po, I am the vine, and you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, it is he who bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Amen. Ang ganda po, simula sa verse 1 nun, makikita natin, abide in me, abide in me. Bakit kaya sinabi ng Lord yung word na abide? No? Paulit-ulit niyang sinasabi, abide in me, abide in me. No? Kasi ang tao, alam niya, ang tao lalayuan siya, ang tao iiwanan siya, ang tao kapag nagkaroon ng problema, nakakalimutan ang Diyos. Ang tao kapag sagana sa buhay, nakakalimutan ang Diyos. Naalala na lang ng tao minsan ang Diyos kapag may problema nang nangyayari. Naalala na lang ng tao ang Diyos kapag pangit na yun nangyayari sa kanilang mga buhay. But in this passage kasi, ito ay pagsasalita ng Panginoon sa pagpapaalala sa mga taong naniniwala sa Kanya at lalong-lalo na sa mga disciple. Makikita natin yung word ng Lord, abide in me. Abide in me. Pero ang ganda po na itong verse 5, no? Titignan po natin. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, it is he who bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Ang Lord na nagsabi, no? Kung wala ka sa akin, sabi niya sa Tagalog, hindi mo magagawa yung mga bagay at hindi ka mamumunga. Grabe, no? Ang Lord na nagsalita, direct to the point. Bible mismo ang nagsalita kung sino man ang makakabasa, kahit sinong tao ang makakabasa nito, malamang ikaw ang kinakausap ng Diyos sa umagang ito. And ang ganda ng word ng Lord for this morning. Background lang po, sa John chapter 15 verse 1 to 17, 11 times pong binanggit ng Lord yung word na abide in me. Imagine, no? 11 times niyang binanggit yung abide in me. As sabi ng mga scholar, sa Bible kapag 2 o 3 beses, ay napakahalaga ng salitang inuulit-ulit. Either may pinapaalala sa iyo or may itinuturo sa atin ang Panginoon. At yung Bible verse na binabasa natin. Now, gusto ko pong malaman natin yung bawat word na nakasulat doon. Yung verse 1 pa lang sabi niya, I am the true vine. Sino po ang nagsasalita? Jesus. And, yan. How to become a successful. Kanina, do you want, tama po, do you want to be successful? Second is, how to become fruitful. How to become fruitful. Third one is, how to become victorious. Kanina, gusto mo ba? Ngayon, paano? Diba? Ang hirap kasing sagutin ng gusto mo ba, pero hindi mo alam kung paano. Diba? Alam mong isipin, pero hindi mo alam gawin.
But in this morning, malalaman po natin, paano nga ba? How to become a successful, lalo na ngayon na nag-uumpisa ang taon ng 2024. Sa mga nag-aaral, sa mga nagtatrabaho pa, at sa mga gusto pang magsumikap, yung mga may trabaho, yung mga may business, how to become more successful, how to become more fruitful, how to become more victorious. Amen. And verse 1, sabi niya ron, I am the true vine. Even Jesus submit to His Father. Amen. No, si Jesus na Lord and Savior natin, our God, nag-submit siya sa Lord. Amen. Ano pong gusto kong sabihin dito? Even Jesus submit to His Father. Paano pa kaya tayo na tagasunod ng Panginoon? Paano pa kaya tayo ng mga tao na naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo? We need to submit our heart, our soul, and ourselves to God. Kung gusto mo maging successful, kung gusto mo maging fruitful, kung gusto mo maging victorious, isa lang ang gawin mo. Nandiyan na, submit to the God, the Father, and submit to Jesus. Ang linaw eh. Yun pa lang, no, verse 1, makikita natin, kanino ka ba dapat mag-submit? Siyempre sa Ama, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. And then, second, obey what God's will. Paano? Gusto mo maging successful, gusto mo maging fruitful, gusto mo maging victorious, but hindi mo ginagawa yung mga bagay na gusto ng Panginoon. Hindi mo ginagawa yung mga bagay na pinagagawa sa ng Panginoon. May mga bagay na pinagagawa sa atin ang Diyos na minsan ay hindi natin pinapansin. Kapag gano'n ang naging character and attitude natin, malamang yung pagiging successful na gusto mo ay mahihirapan tayo. And sabi niya, vineyard signifies to the kingdom. Amen. Online and on-site, lahat po ng believer na naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, sa lahat po ng kanyang disipulo at tagasunod, kailangan nating magtrabaho sa kaharian ng Diyos. Amen. No, kung gusto mo maging fruitful, kung gusto mong maging victorious and successful, do what the Lord wants na gawin mo, lalo na sa kanyang kingdom. And God cares for His people. Sabi niya doon, yung unang verse sa verse 1, nakikita natin, Father is the vine dresser. Father is the vine dresser. Amen. Kung merong vineyard, meron ding vine dresser. Tama po, meron pong tagapag-alaga. And verse 2, sabi niya, whoever does not abide in me, Jesus will not bear fruit. Fruits refer to the love for Jesus and to others shown by obedience to His love. Ano po yung verse 2? Sabi niya, verse 2, every branch in that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes. Sabi niya, He prunes that it may bear more fruit. Yung whoever does not abide in Jesus will not bear fruit. Totoo naman po. Kung sino man ang tao na hindi naniniwala at hindi ginagawang sandigan ng Diyos, mapapansin nyo, ang buhay niya ay punong-puno ng kaguluhan, walang kapayapaan, yung mga bagay na gusto niyang marating sa buhay, paulit-ulit na lang nangyayari sa kanya. But, ano yung gusto mong parating ng Lord sa atin in this verse 2? In every branches, in He that those that bear fruit, He takes away. No? Talagang makikita natin, ang tinutukol na fruits dito refers to love for Jesus and to others shown by obedience. Sa pamamagitan ng pagsunod. Sabi ng Lord, if you love me, keep my commandments. Yun yung gusto ng Lord. Kung gusto mo maging successful, kung gusto mo maging fruitful, kung gusto mo maging victorious, ano pa mga bagay na gusto mong makamit sa buhay, we need to obey to His word.
Yun yung kailangan natin. Yun yung dapat nating bitbitin at dalhin upang mamunga tayo. At mangyari sa buhay natin yung kalooban ng Panginoon at yung plano na meron ka na sasamahan ng Panginoon. And sabi niya, the word He prunes. Di ba makikita natin doon sa word na verse 2, He prunes that He may bear more fruit. That He may bear fruit. Sabi niya, to bear more fruits like a father or a parents to discipline his children so that they grow in obedience. Kanina, obedience shown. Ipapakita natin by obedience to His word. And then next, sabi niya, they grow in obedience. No, lumalago sa pamamagitan ng pagsunod. Number 1, di ba, submit, nakita natin, no, even Jesus nag-submit sa Father. And gayon din ang gusto iparating ng Panginoon. We need na mag-submit. No, kailangan natin na mag-submit, magpasakop sa Lord. And second, He prunes. Bakit He prunes, di ba? Sa vineyard, kung titignan natin ang vineyard, inaalis yung mga tuyo ng sanga. Inaalis yung mga dahon, no, na yung mga sanga na hindi na pwedeng magkaroon pa ng dahon. Tama po. Sa vineyard, laging merong tagapag-alaga na inaalis yung mga magiging sagabal or makakaagaw ng bitamina na makukuha ng isang tanim. Tama po. Ganon din sa buhay natin. Ano yung gusto iparating ng Lord dito? Gusto mo maging successful? Gusto mo maging fruitful? Gusto mo maging victorious? Didisiplinahin tayo ng Panginoon. Kagaya ng mga magulang, di ba, na pagdidisiplina sa mga anak. Tinuturo nila yung mga bagay na hindi makakasama sa mga anak nila. Gayun din ang Diyos. Aalisin ng Diyos yung mga bagay na magkakaroon ka ng kapahamakan. Aalisin ng Diyos yung mga maling tao na sinasamahan mo. Aalisin ng Diyos yung mga maling tao na yung mga magiging impluwensya sa'yo na gagawin mo para dumating ka sa kapahamakan. No, apakapalad natin dahil merong Diyos na magdidisiplina sa atin, and either our mentor or our pastors na inilagay ng Lord, our leaders na inilagay ng Lord para samahan, turuan tayo at disiplinahin sa mga bagay na dapat nating gawin. Amen po. Kaya ito yung daan na para mamunga tayo. Ito yung paraan para mas mamunga pa tayo. Amen. He prunes to bear more fruit. Lilinisin at didisiplinahin, tuturuan, igaguide ka ng Panginoon. Gayun din, sa buhay natin ngayon, na merong mga leader, no, mayroon sa mga trabaho natin, mga manager, no, mga mga boss natin, na ginagamit ng Lord, na magkaroon tayo ng knowledge and wisdom, no, para mamunga tayo. And grow diligence. Sa pagsunod, merong paglago. Amen. Kapag hindi ka sumunod, asahan mo, ay yung mga bagay na ginagawa mo, mahihirapan ka. At puro reklamo ang gagawin mo kapag hindi ka sumunod. And yan. And verse 4, sabi niya, abide in me and in you, as the branch cannot bear more fruit by itself. No. Hindi daw nagbubunga ng sarili niyang bunga ang sarili niya. Maliban na lang kung hindi tayo nakakabit, di ba? Meron bang sanga na nalaglag na nakikita natin na nagbubunga pa din? Di ba? Meron bang dahon na nalaglag sa lupa na makikita mo lumalago lalo yung dahon? Di ba nabubulok siya? Kahit ang sanga, nabubulok. But, ano ang gusto iparating ng Lord? Verse 4, abide in me. The word abide in me, love for Jesus, shown through increasing, trust, prayer, obedience, and joy. Amen. Kanina, growing in obedience, submit to God, obedience, and shown by obedience, and next is grow by obedience. And verse 4, abide in me, love for Jesus, shown
through increasing our trust, prayer, obedience, and joy. Yun daw po yung word na abide doon sa verse 4. In-explain niya yung word na abide in me. It is talking about love for Jesus. Ikaw na nakakabasa nito, ikaw na nakakarinig nito, ikaw na sumusunod sa Panginoon, ikaw na dinedisipulo ng iyong mentor. And the word in you, through the scripture, God desires to dwell among His people. Ang tinutukoy dito na inyo, God desires to dwell among to His people. Sino po ba yung people ng Lord? Tayo. Ang mga disipulo niya na sumusunod sa Panginoon. Amen po. Now, in verse 4, the word in abide. Dapat po pala, nag-i-increase yung ating trust, nag-i-increase yung ating prayer, yung obedience, yung joy, yung devotion, yung, diba, yung pakikipag-fellowship natin to other people, to church. And in you, ikaw, through scripture, sinabi, to desire to dwell o manahan doon sa mga tao, no, manahan sa iyo, manahan sa akin, manahan sa mga tao na kung saan ay sumusunod sa Panginoon. And verse 5, the word nothing. Basahin ko po ulit. Sabi niya, I am the vine, you are the branches. Sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Who abides in me and in Him, it is you can do nothing. Kung wala kayo sa akin, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Mapapansin natin yung mga tao na kung saan ay nakikita natin normally, no, mapapansin natin yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, yung mga taong ayaw na ayaw pinag-uusapan ang Diyos, yung mga taong ayaw na alam mo yon, na naniniwala na merong Diyos, but the Bible verse say, no, pinag-uusapan dito, ikaw, balik tayo sa passage, ikaw na naniniwala, sumusunod, nagpapasakop, nakikinig sa Panginoon. And sabi niya, word nothing. No one can please God. Amen. Kahit sino po sa atin, hindi natin na magagawang i-please ng Lord. Lalo na kung sa sarili lang natin at hindi tayo sasamahan ng banal na Espiritu. Or love others fully unless he or she abides in Jesus. Bakit? Ang tao, likas na po sa atin, no, na nagmamahal minsan kapag may kapalit. Ang tao, minsan dito. Ano yung mapapala ko dyan? Kapag ikaw merong Jesus, alam naman natin, Jesus ay punong-puno. Perfect God, perfect person. Pagkatawag tao, tanging sa Panginoong Jesucristo lang natin wala tayong alam. Tama po, meron tayong mga meron tayong hangganan sa bawat nangyayari sa buhay. Tanging connected to God, be obedient. Kailan ito natin gagawin yun? And every hour, not or until the Lord is. Manatili tayo sa presensya ng God.
natin yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon hanggang hindi. Hanggang sa uli, mag-isip tayo. So, magreklamo tayo. Hindi ko man lang naranasan na maging fruitful. Hindi ko man lang naranasan na maging matagin. Hindi ko man lang naranasan na maging more than fruitful. Ano ang secret? Number 1 kanina, sa verse 1, meron na puro submit. And then second, shown by obedience. And third, grow. Lumago tayo. May paglago. Amen. Lahat po na nakakapagod, kailangan natin ng Panginoon na nililitin sa ating buhay. Para mas maging matagumpay tayo, maging successful tayo, magkaroon ng success sa mga bagay na gusto natin, and then we will apply it. Amen. And despite of our weaknesses, despite of our differences, despite of our mistakes, sa kabila neto, sa mga tao sa atin, may kahinaan tayo. May isang sitwasyon tayo na dinadaan. Meron tayo mga pagkakamali na nangyayari sa buhay natin. Amen po. Ba? We have limitations, we have different kinds of problems. Ano lang po ang gusto may parating dito ng Panginoon? Although dumadanas tayo ng mga nito, sa kabila na meron tayong kahinaan, sa kabila na meron tayong pagkakamali o mga bagay na nagagawa, sa kabila ng limitations na meron tayo, kahinaan o kakulangan na meron tayo, but natural na sa atin na may mga bagay na dapat pagdaanan at danasin. Tama po. But, ipinapangako ng Panginoon, if you love God, sabi niya rito, ipinapangako ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. Amen po. Obedience is better than sacrifice. And, if you love, sabi ng Lord, if you love me, keep my commandments. Amen. If you love me, keep my commandments. So, the application and this verse na binasa natin, application, love your God with all your strength, mind, and heart. No, with all your soul. Mahalin natin ng Panginoon. You want to be a successful, you want to be a fruitful person or believer of God, you want to be a victorious person, no? Obedience is better than sacrifice, no? Sa pagsunod, no, mas better kaysa magsakripisyo ka ng mga bagay na hindi naman makakabuti sa iyo. And if you love me, keep my commandments, sabi ni Jesus. Kung mahal mo siya, susundin mo ang kanyang mga utos. And yan. Ito po yung verse na iwan ko from this time, no? If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Sabi niya sa Tagalog, no, kapag ikaw ay nanatili sa akin at ang salita ko ay nanatili sa iyo, anumang hingin mo ay ipagkakaloob ko sa iyo. Amen. Grabe ang Lord, no? Grabe yung promise ng Lord. Kapag nanatili ka sa akin at ako ay sa iyo, ibibigay ko anumang hilingin mo sa akin. Ipagkakaloob ko anumang hilingin mo sa akin. Grabe grabe ng Lord. Imagine, nangako na nga siya, tinutupad niya pa. Hindi kagaya ng tao na kapag ang tao ay nangako ay pwede pang mapako. No, but, no, ano po yung gusto na parating dito ng Lord? Gusto mo maging successful, abide in me. Manatili ka sa akin.
Paulit-ulit po sinasabi ng Lord yung word na abide in me. Kung makikita natin verse 7, if you abide in me and my words abide in you, whatever you wish, and it will be done for you. Word abide. Gusto ng Lord manatili ka, anumang sitwasyon mo, nasaan ka man, anuman yung ginagawa mo, anuman yung kalagayan mo, naghihirap ka man, wala ka mang kapayapaan, no? But, Lord, pinapaalala ng Lord, ako ang kailangan mo. Kahit sinong tao sa mundo, kahit yung mga pinakamayayamang tao sa mundo, may sakit man o wala, ang Lord ay pinapaalala niya, ako ang kailangan mo. Si Jesus ang kailangan mo. And I have five, meron po akong ABCD dito. Yan. Letter A, dito po ako magtatapos. Letter A, acknowledge. Why? Why we need to acknowledge God? No. Why we need to acknowledge Jesus? Gusto mo lang naman maging successful. Gusto mo lang naman maging fruitful. Gusto mo lang naman maging victorious. Pero ito kasi yung susi. Accept and acknowledge God to your life. And acknowledging Jesus Christ as our God and Savior in our lives. No. Napakahalaga po na ina-acknowledge natin ang Lord sa buhay natin. And ina-accept natin ang Lord sa buhay natin. Amen po. Kapag hindi mo kinilala ang Panginoon, kahit na anong try mo sa mga bagay na gusto mong marating, mahihirapan at mahihirapan kang abutin yung mga bagay at mga pangarap na meron ka. At mahihirapan kang maging successful sa mga plano na gusto mo. Letter B, yan, malapit na po tayo sa 5. Meron na po akong pangalawa, believe. Ang daling word na believe, no? But people, no, hirap silang i-apply yung word na believe. Lalo na ang tao to see is to believe. Tama po. Maraming tao, ay, naghihirap nga ako, bakit pa ako maniniwala? Ay, wasak nga yung pamilya ko, bakit pa ako maniniwala? Pangit nga yung nangyari sa nakaraan ko. Hiwalay nga yung pamilya ko. Diba? Bakit ako maniniwala? But, the word believe, minsan mahirap i-apply sa buhay ng mga tao. But, eto yun believe in the promise of God. Kailanman hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit na iwanan ka ng mga tao na malapit sa'yo, either ng mga tao na pamilya mo, no, iiwanan ka din yan. No? Kasi, bakit? Bakit iiwanan ka din yan? Ang tao hindi po permanente sa mundong ito. But God and the word of the Lord ay hindi mag-fade away. Amen. Believe in the promise of the Lord. Kapag ang Diyos ang nangako, surely, I tell you, 101% ginagawa ng Panginoon. Amen po. And then third one is commitment. Amen. Commitment. Lord, gusto ko lang naman maging successful. Gusto ko lang naman maging fruitful. Lord, gusto ko lang naman maging victorious. Then, commit yourself to the Lord. Gusto mo maging successful, di ba? Commit yourself to the Lord. Amen. Ito yung pinakasusi. Commit yourself to the Lord. Ano po yun? A, acknowledge. Acknowledging God. Jesus to our Lord and Savior. Believe in His promise. Third, commitment is commit yourself to the Lord. And pang-apat, syempre, kapag nag-commit ka, dapat meron kang dedication. Amen. Dedicate yourself to the Lord. Amen. Hindi pwedeng nag-commit ka lang pero hindi ka willing na ialay yung buhay mo. Ano? Ang hirap nun. Ano? Engage ka lang sa mga bagay. Pag gusto mo lang, no? Kapag merong pagpapala, doon ka lang. Paano? No? Kapag nakakaranas ka ng hirap. And dedicate your life to God. Wala kang ibang pwedeng pag-alayan ng buhay mo, kundi ang Diyos. No? Wala kang ibang pwedeng pagbigyan ng buhay mo. Sayong-sayo na ang buhay ko, di ba? Hanggang mamatay man ako, di ba? But, eto kasi sa Lord, kapag sa Lord mo inalay ang buhay mo, nakasisigurado ako
simula ngayon, no, ikaw na nakikinig online and on-site, kapag inalay mo ang buhay mo sa Panginoon, asahan mo yung mga magagandang bagay na ibibigay ng Diyos at pangyayarihin ng Diyos sa buhay mo. Kaya, commit yourself to the Lord and dedicate yourself to the Lord. Lastly, ay engagement. No? Engagement. Why? Why we need to be, bakit kailangan natin ma-engage sa Lord and sa kingdom ng Lord? Engagement is important, especially in the kingdom of God. Amen. Especially in the kingdom of God. Napakahalaga po nito na tayo ay na-engage sa kaharian ng Panginoon. Hindi ko na po siya nailagay, pero why engage? Number 1, seek first or put God first in the kingdom of God. Second, seek ye first the kingdom of God. Matthew 6:33. Dito po ako magtatapos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Amen, no? Wala nang ibang sagot. Kundi manatili ka sa Panginoon, seek mo si Lord first and seek ye first the kingdom of God. Useless kasi kung kingdom lang ang isisik mo but wala si Lord doon sa kingdom. Amen. Number 1, ano po yung message ng gusto iparating ng John chapter 15 verse 1 to 5? Abide in the Lord, still in the Lord, be connected. And second, seek the Lord or put the Lord first. And then third, seek ye first the kingdom of God. Yun po yung susi kung gusto mo maging successful. But gusto ipaunawa ng Lord etong 5 bagay na to. Inulit ko po ulit, acknowledge our Lord and believe in His promise. Third, commit yourself to the Lord and dedicate your life to God and engaging especially in the kingdom of God. Amen po, and thank you and God bless. Amen po.